Magandang araw! Naritong muli si Teacher Krisha upang magbigay ng mga gabay na panuto sa pagsagot ng ating Pivot 4A at mga activity sheets. Bago ang lahat, narito muna ang ilang mga paalala bago sagutan ang mga gawain. Una, ihanda ang sasagutang mga gawain, lapis, pambura, at krayola. Ikalawa, basahin at unawain mabuti ang nilalaman ng bawat panuto. Ikatlo, iwasang magusot, madumihan, mapunit, at higit sa lahat ay maiwala ang ating Pivot 4A at iba pang mga activity sheets. Ikaapat, maaaring gabayan ng mga bata sa paggawa o pagsagot ng mga gawain. Ngunit, iwasan na ang magulang o guardian ang gumawa o sumagot nito. Ikalima, pagkatapos magsagot, pagsamasamahin ang mga natapos na gawain at agad ibalik ito sa loob ng ating yellow envelope. Ika-anim, maaaring stop ang video upang mas maunawaan ang mga panuto. Maaari ring skip kung ito ay hindi nakatakda sa araw na ito. Handa na ba kayo para sa linggong ito? Halina't magsimula na tayo. Narito ang learner's packet kung saan matatagpuan ang schedule at pagkakasunod-sunod ng mga dapat sagutan. Narito ang mga dapat sagutan sa ating Pivot 4A Learner's Material. Para sa pahina 17, tungkulin ng mga kasapi ng komunidad. Isulat ang mga letra na bubuo sa pangalan ng mga kasapi ng komunidad ayon sa ipinakikitang larawan. Para sa ika-18 pahina, tungkulin ng mga kasapi ng komunidad. Pag-ugnayin ang larawan sa hanay A na may kaugnayan sa kasapi ng komunidad sa hanay B. Para sa pahina 19, tungkulin ng mga kasapi ng komunidad. Kulayan ng pula o ng nais na kulay ang hugis puso kung ang pahayag ay tama, ayon sa tungkulin ng kasapi ng komunidad. Para sa pahina 20, ako ay kasapi ng komunidad. Kulayan ang larawan na nagpapakita ng mabuting gawain ng isang batang kasapi ng komunidad. Sumunod, gumuhit ng larawan na nagpapakita ng iyong gawain bilang kasapi ng komunidad. Magkwento tungkol sa karanasang ito. Para sa ating enrichment at additional activities, narito ang mga dapat sagutan. Bago tayo magsimula, atin munang kilalanin ang mga tungkulin ng mga kasapi ng komunidad. Guro, nagtuturo sa mga mag-aaral. Dentista, nagsusuri at gumagamot kung may sakit o may sira ang ngipin. Karpintero, nagkukumpuni at gumagawa ng mga bahay. Tindera o tindero, nagtitinda sa palengke at sa mga tindahan. Pulis, nanguhuli ng mga masasamang tao at pinanatili ang kapayapaan. Magsasaka, nagtatanim ng mga gulay o prutas sa bukirin. Panadero, nagmamasa at gumagawa ng mga tinapay. Driver, nagmamaneho ng mga sasakyan. Mananahi, nananahi ng mga kasuotan at iba pa. Barbero, naggugupit ng mga buhok. Narito naman ang tungkulin ng mga mamamayan sa komunidad. Una, pangangalaga sa kalikasan. Ikalawa, paggalang sa karapatan ng iba. Ikatlo, paggalang at pagsunod sa batas. Para sa unang gawain, mga tungkulin ng mga kasapi ng komunidad. Idugtong ng guhit ang larawan ng mga kasapi ng komunidad sa bagay na kanilang ginagamit. Ikalawang gawain, mga tungkulin ng mga mamamayan sa komunidad. Kulayan ang 3 larawan na nagpapakita ng tungkulin ng isang mamamayan.
ating kilalanin ang mga bagay na nagsisimula sa letrang P. Maaari muna nating panoorin ang video na makikita sa ating description box. Narito ang ilan sa mga bagay na nagsisimula sa letrang P na may tunog na P. Palaka, puso, pusa, payong, piso, paso. Para sa ikatlong gawain, bakatin ang malaki at maliit na letrang P at atin itong isulat. Para sa ikaapat na gawain, isulat ang maliit na letrang P sapat lang upang mabuo ang salita. Para sa ikalimang gawain, kulayan ang mga paso na may letrang P. Para sa ika-anim na gawain, ano-ano ang mga bagay na nagsisimula sa letrang P. Atin itong bilugan. Skip counting by twos is a method of counting numbers by adding a number every time to the previous number. For example, skip count by 2, the numbers we get 2, 4, 6, 8, 10, 12, and so on. Hence, we get the series of even numbers here. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Para sa ikapitong gawain, skip counting. Ayon sa larawan na nasa itaas, isulat ang tamang pagkakasunod-sunod ng bilang sa loob ng bilog. Para sa ikawalong gawain, pagsasanay sa skip counting. Bilugan ang tamang bilang na susunod sa kahon na nasa kaliwa. Halimbawa, ang nasa unang kahon ay bilang 2. At ano ang susunod na bilang sa bilang 2? Para sa ating weekly output, ang aking tungkulin bilang kasapi ng komunidad. Gumuhit sa short bond paper ng isang tungkulin mo bilang kasapi ng komunidad. Isulat kung ano ito. Kulayan ang iyong gawa at ipaliwanag sa magulang. Sana'y nakatulong sa inyo ang video na ito. Magkita-kita tayong muli. Paalam!